Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Malaking balita nitong mga nakaraang araw ang isa raw asteroid na posibleng tumama sa ating planeta. Ano na kaya ang latest update dito? Maraming naalarma kamakailan nang mapabalitang isang asteroid daw ang maaring tumama sa ating planeta sa 2032. Ito ang asteroid 2024 YR4 na tinatayang nasa 130 hanggang 300 feet ang laki. Dito lang nakaraang linggo, nasa 3.1% pa ang posibilidad na tumama ito sa ating planeta. Kung nagkataon, ang impact daw nito may hahalin tulad sa isang nuclear explosion. 500 beses din daw itong mas malakas kaysa sa Hiroshima bomb. Merong magandang balita, matapos ang masusing pag-aaral ng Center for Near-Earth Object Studies ng NASA sa trajectory ng 2024 YR4. Sa linggong ito, napag-alaman ng impact probability ng naturang asteroid na sa 1 in 20,000 o 0.005% na lang daw. Level 0 na ito sa Torino Impact Hazard Scale. Ibig sabihin, hindi na ito banta sa ating planeta. Pero alam niyo ba, hindi lang ito ang asteroid na pinapangambahang tatama sa Earth, isa ring asteroid ang nadiskubre at itinuring ito noon na most hazardous asteroid na maaaring tumama sa Earth sa 2029 o 4 na taon na lang mula ngayon. Anong asteroid ito at may dapat kaya tayong ipangamba? Kuya Kim, ano na? Ito ang asteroid 99942 Apophis Near-Earth Object na nasa 1,100 feet ang laki. Nang madiskubre ito taong 2004, tinuring itong isa sa most hazardous asteroid sa ating planeta. Maaari kasi itong tumama sa Earth sa 2029. Pero sa tulong ng isang radar campaign observation noong March 2021 at precise orbit analysis, napag-alaman ng mga eksperto ng Apophis gaya ng 2024 YR4, wala na ring risk na tumama sa Earth sa susunod na isang siglo. Thank you, Lord. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Milyong-milyong pisong halaga ng mga alahas ang tinangay sa hinoldap na sanlaan sa Davao City. Nabawi rin ang mga ito sabay sa pag-aresto sa isa sa mga suspect. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Mabilis na hinabol ng Davao Police ang magkakaangkas na itong dumaan sa San Pedro Ilustre Street ng Davao City. Suspect pala ang tatlo sa pang-hold up sa sanglaan doon mag-alas 10 ng umaga nitong Miyerkules. Pero nagkaaberya ang kanilang motorsiklo kaya inabandona nila. Nakita na lang mo dito sa kuan. Sige sila paandar yan, di mo dagan. Ay dili mo andar ba? May andar ka dito pero walay kusog. Mao tong gibiyahan nila na diri. Dahil natumba ang iniwang motorsiklo, ay nilapitan sila ng isang enforcer pero tinutukan lang siya ng baril. Nagsakay di ako. Dagan po ako kay gibiyahan ng motor. Ilas ka boxer. Dolo. Gipiunan ko dagan po ako. Tangay nila noon ang nilimas na mga display ng mga alahas mula sa hinoldap na sanglaan. Nasugatan pa sa kamay at leeg naman ang isang security guard na mahampasin ng baril ng isang suspect. Ayon sa isang saksi, may takip sa mukha ang mga suspect na mang-hold up. Dua ka lalaki lang na ako nakita. Kung saan sila? Nagsulod di ako. Tapos Gidukdukang gad ba? Isa sa suspect ay naaresto ng mga pulis sa Bangkerohan Public Market. identify mo. Na-recover din ang di bababa sa 40 million pesos na halaga ng mga ninakaw na alahas. Naanay mga certificate ang mga relo dili, so I know this is mine. Dili na please, dagan ba? Dinala sa San Pedro Police Station pero wala pang pahayag ang suspect na nakuha na ng M16 rifle at 9mm pistol. Tinutugis naman ang dalawang iba pa at inaalam kung may iba pa silang kasamahan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. 75 araw na lang bago ang eleksyon 2025 at kabilang sa mga sinuyo ng mga tumatakbong senador ang mga nasa palengke, mga driver at mga mangingisda. Nakatutok si JP Soriano. Laban sa smugglers at hoarders ang pangako ni Ariel Quirubin sa isang palengke sa Quezon City. Kasama niya si Congressman Bonifacio Busita na idiniin ang suporta sa mga magsasaka. Nakipagdialogo naman tungkol sa mahal na bilihin sa Batangas si Senator Francis Tolentino. Habang sa Cavite kinilala ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng barangay officials. Nag-ikot din sa ilang palengke sa Batangas si Benhur Abalos
Paghahatid ng tulong sa mga mangingisda ang inihayag ni Bam Aquino sa Calamba, Laguna. Pagpapabilis sa benepisyo ng senior ang isinulong ni Senator Bong Revilla sa Maynila. Health workers at nutrition scholars ang binisita ni Senator Pia Cayetano sa Lapu-Lapu, Cebu. Dumalo sa founding anniversary ng isang komunidad sa Pasig kahapon si Leody de Guzman. Pag-phase out sa jeepney modernization ang tinalakay ni Modi Floranda sa mga tsuper sa Pampanga. Sa QC, pinasalamatan ni Senator Bongo ang local leaders sa paglapit ng serbisyo sa taong bayan. Kahapon binigyang diin ni Ping Lacson sa Cavite ang papel ng pulisya kontra droga. Subsidiya para sa minimum wage earners ang isinulong ni Senadora Amy Marcos sa Nueva Ecija. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, dahil sa matinding pinsala at epekto ng ilang bagyo sa bansa noong nakaraang taon, pinalitan na ng Pag-asa ang ilang pangalan ng bagyo. Sa inilabas na press release ng Pag-asa, 8 pangalan ang na-decommission o natanggal na sa listahan at hindi na magagamit ulit. Kabilang din ang halos magkakasunod na bagyong nanalasa sa bansa noong 2024 na Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel at Pepito. Papalitan na ang mga yan ng Josefa, Kidul, Lekep, Nanolay, Onos at Puok. Kada 4 na taon na uulit ang listahan ng mga pangalan kaya sa 2028 pa ito posibleng magamit. Mayroon na ring itinalagang mga pangalan ngayong 2025. Sa ngayon, wala pa namang namamata ang bagyo pero may tsansa pa rin ng ulan dahil sa shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang mga pagulan bukas, lalo na sa Quezon, ilang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May matitinding ulan pa rin na posibleng magdulot ng mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng ulan pero maging handa pa rin sakaling may biglaang pag-ambon. Huli sa Antipolo City ang nanggahasa umano sa dalagitang 13 taong gulang lang. Katwiran ng suspect na edad 20 na. May relasyon daw sila. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi na nakapalag ang lalaking ito ng arestuhin kahapon ng Antipolo Police sa bisa ng arrest warrant. Dahil ito sa kasong statutory rape nang gahasain umano ng 20 anyos na suspect ang 13 anyos na dalagita noong October 2024. Nakituloy daw ang biktima nang lumayas sa kanilang bahay. Magkaibigan. And then, nung nasa bahay na po ng ating accused, pinatuloy. And then, nung madaling araw po, sinimulan niya na yung kanyang panghahalay. Nakakulong ngayon sa detention facility ng Antipolo Police ang suspect. Sabi niya, may relasyon sila ng biktima. Yung nangyari, magjowa po kami. Pero hindi raw yan pwedeng palusot dahil malinaw sa batas na rape ang pakikipagtalik sa mga edad 16 years old pababa. Below 16, hindi pa po siya pwedeng magkaroon ng relasyon na ganun ka-intimate. Pinagbabawal po ng batas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Inaalam na ng AFP kung anong mga pasilidad o sinong mga tao ang target ng mga sasakyang nabistong may gadget na kayang makabasa ng mga cellphone sa paligid. Sabi ng isang analyst, nangangalap ng intel ang China hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ilan pang bansa dahil may pinaghahandaang malaki. Nakatutok si Chino Gaston. Bigatin ang mga dinaanan ng mga naharang na sasakyan ng NBI na merong IMSI catcher o gadget na kayang kumolekta ng impormasyon sa mga malalapitang cellphone. Malacanang, Camp Aguinaldo, Camp Crame at Villamor Air Base ayon sa mga Pilipinong inutusan umano ng mga Chinese na sina Qin He at Zhang Wei. Kaya inaalam ngayon ng AFP kung aling pasilidad talaga o sino-sinong opisyal ang tinatarget ng posibleng pang-iispiya. Sa ngayon, hindi pa buo para sa AFP kung ano ang talagang layon ng nabistong intelligence operation. Sino ba yung mga target nilang personalities na makuha nitong equipment na ito? And of course, cyber-related enabled disinformation and psychological operations. Pero may sapat umanong counterintelligence ang AFP para masabat ang anumang paniniktik.
Meron nga din po tayong sinasabi nating detectors and catchers. So ito pong mga to ang magbibigay po ng necessary na kumbaga parang alerts kung meron po tayong kailangang bigyang tuunan ng pansin. Bago nito, may 6 na dayuhan at mga kasabwat umanong Pinoy ang nahuli nitong Enero sa magkakahiwalay na operasyon sa Palawan at Metro Manila na posible umanong naniniktik sa Pilipinas. Ayon sa isang security analyst, dapat tingnan din ang umano'y Chinese intelligence operations sa ibang rehiyon, gaya ng lumalalang panggigipit ng China Coast Guard, underwater drone sa Mindoro at iba pa. The Chinese are conducting what we call all-domain intelligence gathering, building a very powerful Navy, also building up a Coast Guard, very aggressive action not only against the Philippines, against Taiwan, against Japan, against Australia and New Zealand. So I think the Chinese are preparing for something big. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Takatutok, 24 oras. Stable, bagaman nananatiling kritikal ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Anila, wala nang naitalang acute respiratory episodes ang Santo Papa pero patuloy na lumalaban sa double pneumonia. Sumailalim din siya sa CT scan. Kasalukuyang nasa ika-13 araw na sa ospital ang Santo Papa na maayos at sapat naman ang pahinga ayon sa Vatican. Kaninang alas 4 ng madaling araw, oras sa Pilipinas, pinangunahan naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang ikalawang gabi ng pagdarasal para sa kalusugan ng Santo Papa. Kasama niyang nagdasal at nagrosaryo ang daan-daang deboto sa St. Peter's Square. Dumami ang mga kaso ng child sexual exploitation sa internet sa Pilipinas nitong 2023 at pinangangambahan ng mga eksperto na mas dumami pa ang parehong kaso lalo na kung hindi mababantayan ang mga hakbang para tugunan yan sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa loob lang ng isang taon, umakyat sa 2.7 milyon ang natanggap na ulat tungkol sa child sexual exploitation sa internet sa Pilipinas ng National Center for Missing and Exploited Children o NECMEC ng Amerika noong 2023. Ang mga ulat, ipinapasa naman nila sa ating Department of Justice. Ito po yung mga leads or mga tips na eventually nagiging kaso po. Yan yung hinahabol ng ating gobyerno. Pero nangangamba ang isang child rights organization na dumami pa ang mga biktima. Lumabas kasi sa pag-aaral nila na lumilipat ang mga kabataan sa mga hindi sikat na online platforms para hindi sila ma-monitor ng kanilang mga magulang. Right now, it's high time for all of us, from parents to schools, to look into these non-mainstream platforms. Pinakamaigi pa naman ng patnubay ng magulang ay sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa ngayon, hindi anya nare-report ang lahat ng child abuse online. Katunayan, 5 insidente pa lang ang isinumbong sa kanila mula nitong January 1 hanggang February 10. Marami tayong nakikita na binibigyan ng gadget ang kanilang mga anak para lang hindi maingay, pero hindi naman alam ng mga magulang kung ano ba yung mga pwedeng sites o anong mga link na pwede nilang pindutin at doon sila dadalhin. Sabi ng isang telco, tumutulong sila sa pamamagitan ng pag-block sa mga di kanais-nais na content. Mula June 2021 ay 1.6 million websites na ang na-block nila. Mula June 2024 naman, may 1 milyong attempts para i-access ang mga abusive sites ang hinarang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Doble ang good news ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa mga nag-aabang sa kanyang TV at movie comeback. Binanggit niya yan sa awards night ng isang magazine kung saan spotted din si Chris Aquino in her first public appearance since magbalik Pinas siya. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Glowing in glittery green gown si primetime queen Marian Rivera nang tanggapin ang kanyang first award for the year. Isa siya sa mga awardee ng People of the Year 2025 ng Stargate People Asia magazine on their 25th anniversary. Kada parangal na ibinibigay sa akin, iba talagang pakiramdam. Sobrang grateful talaga ako. Ilan sa notable achievements niya last year ang pagkapanalo as Best Actress sa Cinemalaya 2024 film na Balota bilang si Teacher Emmy. Masaya si Marian na hanggang sa video streaming site na Netflix,
tinangkilik ang movie at umabot pa sa top spot sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sobrang speechless kami dahil hanggang ngayon yung mga tao talaga tinatangkilik talaga yung balota at napapanahon niya dahil alam nating malapit na ang eleksyon. Para sa fans na naghihintay naman sa kanyang pagbabalik sa pag-arte. Definitely babalik ako sa primetime and then movie definitely this year din. Awardee rin si Olympics double gold medalist Carlos Yulo. Blessed and honored po na isa po sa mapili na mabigyan ng ganitong ka-special na award from People Asia Magazine. Sobrang nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat po. Nagsimula na raw siya ulit mag-training para sa mga sasalihang kompetisyon this year. At nagkwento rin nang minsang magkasabay sa training venue si mga batang real star Miguel Tan Felix na nagtitraining ng parkour. Pina-perfect niya po talaga yung isang skill na yon. And nakakatuwa po as an athlete. Yung dedication niya po na mailand po yun, na mas mapaganda po yung skill na yun. Sobrang natutuwa at nabibili po ako. Pagkatapos ng awarding, bigla namang dumating si Queen of All Media Chris Aquino para personal na batiin ang kaibigang fashion designer at awardee rin na si Michael Leyva. Ito ang first public appearance ni Chris mula nang magbalik bansa mula Amerika, kung saan siya nagpagamot ng kanyang autoimmune condition noong 2022. Masama man ang pakiramdam, pinilit daw niyang makadalo para suportahan ang kaibigan na para na raw niyang pamilya. Nagkataon namang kahapon din ginugunita ang EDSA People Power Anniversary. You know, I actually, sorry, and hilod dahil sa dami ng gamot na iniinom. I actually thought today was the 24th and tomorrow pa yung 25. And then, he was the one who told me. Yeah. Sabi niya na, ano ka ba? Bukas yung last night ko saying na, today 25th. Sabi ko, perfect. What a perfect coming out. Nang aming tanungin kung kumusta na siya. Not so okay. I hope I don't faint But right now. thank you for being with me tonight. Kasama ni Chris ang anak na si Bimby at kanyang doktor and nurses. Matapos ang mabilis na photo op, sandali siyang umupo at nagpahinga at agad ding umalis ng venue. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.